Ano ba naman itong buhay na to? Mayaman nga, pero bigo naman palagi sa pag-ibig. Walang nagiging tapat sa akin. Lahat na lang ay niloloko ako. Saan ko pa kaya matatagpuan ang tunay na pagmamahal? Malungkot na tanong ng binata sa kanyang sarili, habang nakatanaw sa malayo. Anak ng sikat na singer at artista ang binatang itago na lamang natin sa pangalang Paul. Lumaki siya na halos yata lahat ng bagay na gustuin niya ay kanyang nakukuha. Pero pagdating sa pagmamahal ng isang nobya, ay talaga namang salat na salat siya. Inaamin niya na nakasampung girlfriend na siya, pero ang lahat ng iyon ay walang tumagal. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko na mayroon pa ring magmamahal sa kanya ng totoo. Kaya't ibinaba niya na ang standard pagdating sa pinipiling babae. Ayaw niya ng may marangyang buhay rin na gaya niya, dahil kahit pareho ng estado, ay pineperahan pa rin siya. Mahilig pa nga sa mga material na bagay ang mga ito. Maghahanap na lang siya ng simpleng dalaga na bibihag sa kanyang puso, o yung klase ng babae na hindi pera ang habol sa kanya. Isang araw, ay nakaisip ng ideya si Paul para matagpuan niya ang pinapangarap na dilag. Dahil dito, ay pinaasikaso niya na lamang sa nakababatang kapatid ang family business nila. Samantalang siya naman ay nag-apply ng trabaho. Sa malaking kumpanya siya nag-apply, ngunit hindi sa mataas na posisyon, kung hindi sa pinakamababa lamang. Iyon ay walang iba kung hindi ang pagiging isang janitor. Ito ang kanyang napili, ang maging simple ang buhay. Agad naman siyang nakapasok bilang isang janitor sa mall. Walang oras ang pasok niya roon, at dahil lumaki siya na may magandang buhay, inaamin niya sa kanyang sarili na nahihirapan siya sa ganitong uri ng trabaho. Akala niya kasi ay madali lamang ito, pero dahil sa lawak ng area na kanyang nililinisan, ay talaga namang nakakangawit sa braso at nakakahingal ito para sa kanya. Isang gabi, tapos na nito ang kanyang duty at nag-abang na siya ng sasakyan pauwi sa kanila. Pero hindi niya alam kung bakit siya napatingin sa hindi kalayuan. May simbahan kasi roon at sa tapat nito ay may nagtitinda ng sampagita na isang dalaga. Parang minagnat siya ng kagandahan nito. Kahit simple lamang ang kasuotan nito, ay tumitingkad pa rin ang kagandahan ng mukha nito. Aktong lalapitan na niya ang babae nang bigla na itong lumayo, kaya't hindi niya na tinuloy ang pagpunta niya roon. Sakto namang dumating na ang jeep, kaya't sumakay na lamang siya. Nangako siya sa kanyang sarili na sa oras na makita niya ulit ito, ay bibili siya ng paninda nito at makikipagkilala roon. Nang makauwi na ng bahay, ay bigla siyang sinalubong ng kanyang ama na itago na lamang natin sa pangalang Sir Edward. Saan ka galing? Bakit sa kapatid mo pinaasikaso ang negosyo? Nag-aaral pa yun ah. Samantalang ikaw ay naka-assign doon. Natameme naman si Paul, pero sa huli ay inamin niya na rin ang totoo. Nag-apply po kasi ako ng trabaho, Dad. What? Are you crazy? Meron ka namang trabaho ah, at yun ang pagmamanage mo ng business natin. Teka, anong klase bang trabaho ang in-applyan mo? Sobra-sobra ang kaba niya nang tanongin niyon ang kanyang ama. Ngunit mas pinili niya na lamang sabihin ang totoo. Janitor po, Dad. Janitor po ang in-applyan ko. Tagalinis po ng CR at hallway at marami pang iba. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki. Baka sa anyo nito ang labis na pagkabigla. Hindi nagtagal ay kwinelyon siya nito. Siraulo ka ba ha? Premyado akong aktor. Samantalang ang nanay mo naman ay sikat na singer. Ano bang naisip mo at pinasok mo yan? Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga tao na meron akong anak na hampas lupa? Ngayon pa lang ay mag-resign ka na roon. Subalit hindi niya malaman ang isasagot niya sa kanyang ama. Dali-dali na siyang pumasok sa kanyang silid. Wala kasi siyang balak na sundin ito. At dahil sa pagsuway niya rito, sa mga sumunod na araw ay hindi na siya binibigyan ng pera ng kanyang mga magulang. Kaya't nagsumigap na lamang siya na tumayo sa sariling mga paa. Magmula rin ito ay hindi na siya pinapansin ng kanyang ama't ina. Marahil ay sa sobrang sama ng loob ng mga ito sa kanya. Kinagabihan, pagkatapos ni Paul sa trabaho, bumuhos ang napakalakas na ulan. Wala naman siyang masakyan dahil punuan na at rush hour ng mga sandaling iyon. Kaya't naisipan niyang sumilong na lamang muna sa simbahan. Lagi naman kasing bukas ang gate nito. Naupo siya sa main door ng simbahan
dahil sa may silya roon. Sa palagay pa nga niya, 1 oras lang ang itatagal ng ulan base sa lakas nito. Maya-maya pa ay lumingin siya sa loob ng simbahan. Nabilog na lamang ang kanyang mga mata nang masilayan na naroon ang babaeng nagtitinda ng sampagita at nagdarasal pa ito. Pinagmasdan niya ng maigi ang dalaga at talaga namang mukhang reliyosa ito base sa ikinikilos nito. Ito yung tipo ng babae na gustong-gusto ni Paul, isang taong malapit sa Diyos at may mahinhin na kasuotan. Gusto niya yung klase ng babae na kagaya ng kapanahunan ng kanyang lola. Nang matapos ng magdasal ang dalaga, kusa naman siyang lumapit rito. Miss, nagtitinda ka ng sampagita hindi ba? Tanong niya rito dahil napansin niyang wala na itong hawak na paninda. Bigla namang napangiti ang dalaga. Naubos na kanina kuya, may misa kasi kanina kaya maraming bumili. Umulan kasi at medyo malayo pa ang sa amin, kaya dito muna ako nanatili. Dahil dito ay napangiti na rin siya. Naupo siya sa silya na medyo malapit sa dalaga. Naku pareho pala tayo, wala akong masakyan eh. Ako nga pala si Paul, ikaw, anong pangalan mo miss? Scarlett po ang pangalan ko. Masaya akong makilala ka kuya. Ano nga po pala ang trabaho mo? Matanong ko lang po, gabing-gabi na kasi ang uwi nyo eh. Isa akong maintenance sa mall. Sa madaling salita, ay janitor ako. 8 oras kasi ang duty ko roon. Ikaw, pagtitinda lang ba ng sampagita ang hanap buhay mo? O meron pang iba? Naging matanong na rin si Paul rito dahil mukhang friendly naman ang babae. Oo, ito lang po ang hanap buhay ko. Palibhasa, ay marami kasi kaming tanim na mga sampagita sa bakuran. At isa pa ay wala akong mahanap na matinong trabaho eh. Grade 6 lang kasi ang natapos ko. Pero hindi yun hadlang para makatulong sa pamilya. Gusto pa sanang magtanong ni Paul, kaso nga lang ay baka masyadong personal na iyon. Ngunit sa huli, ay lumabas na ito sa kanyang bibig. May asawa ka na ba, Scarlett? O meron ka ng anak? Bigla naman itong natawa sa kanyang tanong, habang nagsasabing, wala pa po akong asawa, dalaga pa po ako. Tinutulungan ko pa po kasi ang tatay ko. May 2 kasi akong kapatid na kapwa may Down syndrome. Si tatay ang nagbabantay, samantalang ako naman ang kumakayod. Mahina na rin kasi si tatay eh, kaya ako na ang nagdesisyon na maghanap buhay. Dahil dito, ay biglang nakaramdam ng awa si Paul. May mabigat palang suliranin ang kausap niya. Nahabag rin siya sa ama nito dahil batid niya kung gaano kahirap ang mag-alaga ng mga batang may ganoong kondisyon sa pag-iisip. Ganun ba? Pwede bang kapag day off ko ay puntahan kita sa inyo para tulungan kang gumawa ng mga sampagita? Dahil sa kanyang sinabi, ay napatitig ito sa kanya. Ibig ba nitong sabihin ay nakikipagkaibigan ka sa akin? Alam mo bang pinag-iisipan ako ng mga tao na wala ako sa katinuan? Ang iba ay pinagtatawanan ako at ang ilan naman ay naaawa sa akin kaya maraming bumibili sa akin ng sampagita. Pag-isipan mo kung talaga bang nakikipagkaibigan ka sa isang taong kagaya ko. Mabilis na sumagot naman si Paul. Hindi naman ibig sabihin na porket may mga kapatid kang ganun, ay ganoon ka na rin. Saka anong masama kung merong kapansanan? Ang mga normal na tao, ang madalas nakakagawa ng kasalanan sa mga mata ng Diyos. Minsan kung sino pa ang nasa tamang pag-iisip, sila pa ang maraming kasalanan. Samantalang ang mga may kapansanan, malayo sa makamundong gawain. Tanggap kita kung sino ka man, Scarlett. At oo, gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Pwede ba? Sambit ni Paul, sabay abot ng kanyang kamay sa dalaga. Sa una, ay mukha itong nagdadalawang isip. Ngunit hindi nagtagal, iniabot na rin ito ang kamay niya habang nagsasabing, "Oo Kuya Paul, friends na tayo ngayon ha. Salamat Scarlett. Siya nga pala, wag mo na nga pala akong tawagin Kuya Paul at wag mo na rin akong inoopo. Paul na lang ang itawag mo sa akin. Total ay mukhang hindi naman magkalayo ang edad natin eh." Magmula nito, ay naging magkaibigan na sila. Napapag-uwi si Paul sa tahanan nito kapag wala siyang pasok. Welcome naman siya para sa mga kapatid at ama nito. Isang araw, niyaya siya ni Scarlett na magtungo sa sementeryo para dalawin ang namayapa nitong ina. Ayon sa kwento ng dalaga, na aksidente raw ito, nasagasaan ng truck. Talaga? Birthday mo pa nang mangyari yon? At may regalo pa sana sa iyo ang iyong mama? Tanong niya rito. Oo Paul, sa tabi ng bangkay niya
Naroon ang damit na binili niya para sa akin. At ito nga yun ang suot kong bestida. Mahal na mahal ka ng mama mo. At tiyak ko na masaya na siya ngayon kung saan man siya naroon ngayon. Tugon naman ni Paul. Sana nga, hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala niya. Kahit 6 na taon na ang nakakalipas. Naunawaan kita, pero dapat ay matuto ka ring tanggapin ang masaklap na katotohanan. Teka, maglinis na tayo at sindihan na natin ang kandila at maya-maya ay gumawa na tayo ng mga sampagita. Sambit niya rito. O sige, siya nga pala. Sigurado akong kumpleto ang ama't ina mo. Ano nga bang mga pangalan nila? Pwede bang makabisita rin sa bahay niyo minsan? Dahil sa klase ng tanong ni Scarlett, ay natahimik na lamang ang binata. Ayaw niyang sabihin ang tunay na pangalan ng mga ito dahil gusto niyang maging low profile lamang sa paningin ng dalaga. Ayaw niyang banggitin na sikat na singer at artista ang mga ito, kaya't nagsinungaling na lamang siya. Nag-imbento na lamang siya ng pangalan at sinabihan niya ang babae na ipapakilala rin niya ito kapag hindi na busy ang mga magulang. 3 oras silang nasa sementeryo habang sila'y nagkukwentuhan. Doon nga rin sila nananghalian at pagkatapos nito ay umuwi na rin sila para gumawa ng mga paninda. Mabuti na lang ay napakaraming tanim nila Scarlett ng sampagita kaya't hindi sila nauubusan ng produkto. Sa katunayan niyan, naka-100 peraso sila sa paggawa nito. Pagka-uwi nagtinda na sila sa tapat ng simbahan. Nag-umpisa iyon bago magbisa hanggang sa matapos ito. Ang bilis maubos ni isa ay walang datara. Paano ba naman kasi ay may kasama akong gwapo kaya maraming bumiling babae. Natutuwang sambit ni Scarlett. Marami rin namang bumiling lalaki dahil maganda ka. Napakaganda mo. Nakangiting tugon naman ni Paul na siyang ikinamula naman ng pisngi nito. Dumiretso sila sa bilihan ng lechon manok para sila ay bumili ng ulam nila Scarlett. Pagkatapos bumili at habang naglalakad na sila pauwi ay biglang nagsalita ang dalaga. Alam mo, sa totoo lang ay nakapag-ipon na ako. Gusto ko ring magpatayo ng lechon manok store. Biglang napangiti ang binata sa sinabi nito. Talaga? Hayaan mo, matutupad rin yon basta't magsipag ka lang. Pero kung gusto mo ay mag-ipon challenge tayo. Tutulungan kita sa pag-iipon. Namilog ang mga mata nito nang marinig iyon. Talaga? Tutulungan mo akong makapag-ipon? Baka naman hanapan ka ng family mo Oo naman, pero basta ay magkasosyo tayo Saka may magandang hanap buhay naman ang pamilya ko. Binata pa ako kaya wala akong binubuhay. Gusto ko lang makipagtulungan sa'yo. Tugon niya rito. Kaya naman dahil sa labis na tuwa ng dalaga, ay napayakap na lamang ito sa kanya habang ito'y nagpapasalamat. Yun nga ang ginawa nila hanggang sa makapag-ipon naman sila ng sapat na pera makalipas ang ilang buwan. Kaya't kahit papaano ay nagkaroon sila ng business kahit maliit lamang ito. Nakatayo ito malapit sa bahay nila Scarlett. Ngayon ay kumikita na sila kada araw ng 3,000 piso. Nagbago ang isip nila na sa halip lechon manok ay fried chicken na lamang ang itinda. Kadalasan yung binibili sa kanila ay pakpak ng manok. Dahil dito ay minsan na lamang makapagtinda ng sampagita si Scarlett. Samantalang nang makauwi na galing sa pagtitinda ng fried chicken si Paul, bigla naman siyang kinumpronta ng kanyang ina. Kailan ka pa ba magtatrabaho sa mababang posisyon? Alam mo, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Para kang baliw dyan. Lumaki kang maayos ang buhay mo. Pero ano itong pinapasok mo? Galit na sambit ng kanyang ina. Mama, hayaan niyo na po ako. Gusto ko lang naman kasing makaranas ng simpleng buhay. Saka malapit na rin akong mag-resign sa pagiging janitor ko dahil meron na po akong business. Saka kayo na rin ang nagsabi na lumaki akong mayaman kaya gusto ko namang maranasan ang ibang estado ng buhay. Saka gusto ko na pong makahanap ng babaeng mamahalin, yung hindi pera po ang habol sa akin. Kaya ayun rin po ang dahilan ko kung bakit ko pinasok ang bagay na yon. Gusto ko pong makaranas ng pagmamahal. Gusto kong maranasan ang may nagmamahal sa akin kahit ganito lamang ako. Paliwanag ni Paul. Kung ganun, may irereto ako sa iyo na babae na hindi lang pera ang habol sa iyo dahil mas mayaman pa siya kaysa sa atin. Panghihikayat ni Ma'am Victoria. Huwag na dahil meron na akong natagpuan. Pagliligaw na lang po ang kulang. At sino naman yon? Basta makikilala mo rin siya. Tugon naman ito. Siguraduhin mong hindi pera lang ang habol ng babaeng yun sa iyo
Dahil sa oras na perahan ka lang ulit at naubos ang ipon mo, wala kang maaasahang tulong sa amin ng dad mo. Seryosong paalala ng ginang. Opo ma, hindi na po ako umaasa sa inyo. Tumatayo na po ako sa sarili kong mga paa. Maikling tugon naman ng binata. Pagbibigyan ka namin ng papa mo sa kalokohan mo. Pero huwag kang magsisisi sa huli ha. Sige na, mag-dinner ka na roon at pagkatapos ay matulog ka na. Mukhang marami ka pa kasing gagawin bukas eh. Dahil gutom ng sandaling yun si Paul, ay kumain nga siya ng marami. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kanyang silid upang siya ay matulog. Kinabukasan ay trabaho kaagad ang inatupag niya at sa pag-uwi niya ay negosyo naman ang kanyang inasikaso. Habang nagpiprito ng pakpak ng manok, ay bigla siyang tinanong ni Scarlett. Paul, 10 buwan na tayong magkaibigan, pero hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakapunta sa bahay niyo. Kailan ba talaga? Parang napaka-misteryoso mo namang tao. Dahil dito, ay natigilan siya sa ginagawa. Iniisip niya kung ano ang sasabihin niya sa dalaga. Pero kalaunan, ay meron siyang naging paliwanag. Ay, sorry nakakalimutan ko lang. Gusto mo bang sa Makalaway dalhin kita sa bahay? Oo naman, anytime, sagot ni Scarlett habang ito ay nakangiti. Napagpasyahan ni Paul na wala siyang dapat na itago sa dalaga. Nahuli na rin kasi niya ang ugali ni Scarlett. Mabait ito at marunong makibagay sa kanya. At isa pa, ay talaga namang maasikaso ito sa pamilya, na siyang lalong nagpadagdag ng puntos nito para sa kanya. Kinabukasan, ay napagpasyahan muna nilang huwag munang magtinda ng fried chicken. At bagkos ay nagtulungan sila ni Scarlett sa pag-aalaga ng mga kapatid nito. Mahirap dahil paiba-iba ang ugali ng mga bata, pero pinagtiyagaan na lamang ito ni Paul. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang ama ni Scarlett, si Mang Narciso. Iho, maraming salamat sa pagtulong mo sa anak ko ha. Kung hindi kasi dahil sa iyo, hindi siya magkakaroon ng negosyo. Kung wala ka, ay baka magkasakit sa pagtitinda ng sampagita ang anak ko. Nako, madalas siyang abutan ng ulan eh. Napangiti naman ang binata. Wala po yon Tatay Narciso. Nang dahil sa pagtutulungan namin, kaya rin siya nagkaroon ng business. Nang matapos na sila sa pag-aasikaso sa mga kapatid ni Scarlett, ay nagkwentuhan sila sa likod ng bahay tungkol sa kanilang buhay. Konti lang yung nalalaman ko sa buhay mo, Paul. Hindi tulad sa akin, na alam mo na ata ang talambuhay ko. Magkwento ka naman. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Humugot siya ng lakas ng loob para ihiyag ang mga pinagdaanan niya. Alam mo, bigo ako palagi sa pag-ibig. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Naka-10 girlfriend na ako. Ang pinakamadali ko yata nakarelasyon ay 1 buwan lamang at ang pinakamatagal naman ay 3 buwan lang. Hindi ko alam kung malas pa talaga ako sa love life. Kaya ngayon ay takot na akong magmahal muli at baka masaktan lang ako ng paulit-ulit. Napatitig naman ang may pagkaawa sa kanyang babae. Nakakalungkot naman pala ang pinagdaanan mo. Pero teka, bakit hindi nagtatagal? Ano bang meron? Wala kasi akong maibigay na material na bagay. Balungkot na pahayag niya. Pero ang totoo ay nagsisinungaling siya. Ang katunayan nito ay nabibisto niya kasi ang mga naging ex niya na pinagtataksilan lamang siya. At nalalaman niya na pineperahan lamang pala siya ng mga ito. Dahil sa narinig ng dalaga sa kwento niya, ay napakbay na lamang ito sa kanya. Marami namang babaeng hindi naghahanap ng material na bagay, Paul. Meron pang mga babae na sapat na ang pagmamahal at atensyon kesa naman sa mga luho. Napatitig naman si Paul sa dalaga. Kabilang ka ba sa babaeng yon, Scarlett? Abay oo naman, Paul. Ang pagmamahal ay walang tiniting ng estado at kapintasan. Ang mahalaga ay maligaya ka sa taong mahal mo. Tugon nito sa kanya. Teka, may naging ex ka na ba? Wala pa nga, Paul eh. Wala pa akong naging boyfriend kahit isa. Pero alam mo, meron akong naging crush. Isa itong anak ng mag-asawang singer at artista. Napanood ko yun sa TV dati. Tumutulong siya sa mga mahirap na tao. Madalas niya yung gawin. Kahawig mo nga siya eh. Kung tatanggalin mo lang yung balbas at bigote mo, tiyak na kamukhang kamukha mo siya. Ang pangalan niya ay Travis. Ang nagustuhan ko kasi sa kanya ay tumutulong siya sa mga taong hindi naabot ng gobyerno. Kwento ni Scarlett. Bigla namang naalala ni Paul ang sandaling huli siyang nagpakuha ng video sa mga media. 3 taon na itong nakakaraan. Ang totoo niya talagang pangalan
ay Travis. At dahil nagpapanggap siyang mahirap, ay nagpaayos siya ng mga dokumento patungkol sa kanyang pagkatao para makapag-apply siya bilang isang janitor sa mall. Hindi na kasi imposible sa kanya ang baguhin ng tungkol sa kanya dahil napakarami niyang pera. Nagpatubo rin siya ng makapal na balbas at pati na rin bigote para hindi gaanong mamukhaan na siya ang anak ng mag-asawang celebrity. Mabuti na lang ay hindi gaanong mahigpit ang mall na napasukan niya na kahit may balbas siya ay natanggap pa rin naman siya. Nakausap niya naman kasi ang CEO ng kumpanya na gusto niyang maging low profile dahil sa ito ay kagustuhan niya. Mabuti na lang ay nagkaunawaan sila nito. Ang CEO lamang at siya ang tunay na nakakaalam ng pagkatao niya. Ganun ba? Alam mo, kung kilala ka lang ni Travis, tiyak na magkakagusto rin siya sa'yo dahil mabait ka at napakaganda pa. Tugon naman ni Paul. Biglang natawa naman si Scarlett. Paano niya naman ako magugustuhan? Sikat ang parents niya at ganoon rin siya. Samantalang ako ay isang hamak na mahirap lamang. Malakas kasi ang kutob ko na hindi tumitingin sa antas ng pamumuhay si Travis Scarlett. Pahayag niya rito. Sa mga sandaling iyon ay wala pa siyang balak na sabihin na iisa lamang sila ni Travis. Dahil bukas niya pa iyon gagawin. Kaya nga kanina ay nag-resign na siya bilang janitor. Sa kanilang pag-uusap, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Paul. Napasapo na lamang siya sa kanyang ulo hanggang sa magdilim ang lahat ng kanyang paningin. Pagkising niya ay nakahiga na siya sa papag habang pinupunasan naman siya ni Scarlett ng basang pimpo sa katawan. Paul, gising ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na may lagnat ka pala? Yun ang dahilan kung bakit nawalan ka ng malay. Sambit ng dalaga. Sa totoo lang, hindi talaga ako dapat sisipot kanina dahil masama ang pakiramdam ko. Gusto lang kasi kitang makabanding, kaya ako pinilit ang sarili ko. Inuubong tugon niya rito. Nako, pinilit mo pa talaga ang sarili mo. Pwede naman kahit wag na lang muna eh. Mauunawaan ko naman yon dahil mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa lahat. Pahayag ni Scarlett. Napangiti naman si Paul sa sinabi nito. Siya nga pala, pwede bang dito muna ako magpagabi? Gusto pa kasi kitang makasama ng matagal eh. Pakiusap niya rito. Baka naman hanapin ka ng parents mo ha. Hindi yan, ete-text ko na lang sila. Sige, ikaw ang bahala. Kaya naman ang dalaga nang nag-alaga sa kanya. Bumili pa nga ito ng lugaw sa labas para lang may mapakain sa kanya. Noong ibinigay na sa kanya ang pagkain at aktong kakainin na niya ito, ay hindi na nito hinayaan na gawin iyon. At sa halip, ay susubuan raw siya nito. Sa una ay tumanggi pa si Paul, pero dahil sa pamimilit ng dalaga, ay pinagbigyan niya na lamang ito. May kamay naman ako, Scarlett. Pero sige na nga, subuan mo na lang ako. Medyo masakit rin kasi ang mga braso ko eh. Sabi ko nga sa'yo eh, kaya hayaan mo na lang ako. Hayaan mo na lang akong alagaan ka. Tugon nito at sinimulan na siyang subuan. Alam mo, swerte yung magiging asawa mo dahil maasikaso ka. Tignan mo, nang mawalan ako ng malay kanina, ikaw yung nagpuna sa akin. Maraming salamat, Scarlett ha. Wala yon, ginagawa ko ito dahil magkaibigan tayo. Saka tumatanaw rin ako ng utang na loob sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka nakiikaws pa rin ako sa buhay. May gininto ang puso ka dahil kahit isa kang janitor, ay tinulungan mo ako sa pag-iipon para magkaroon tayo ng business. Kaya tignan mo, mas malaki na ang kinikita natin ngayon. Nakangiting sambit ni Scarlett. Yun ay dahil sa pagsisikap mo rin na magtinda ng sampagita. Umulan man o umaraw, ay naglalako ka para makapag-ipon. Kaya kung wala rin yung ambag mo, baka wala tayong pangpuhunan ngayon. Tugon naman ni Paul. Siya nga pala, mamaya ay manood tayo ng TV ha. Sambit ng dalaga. O sige ba, manonood tayo hanggang sa dalawin ng antok. Nang matapos kumain ng binata, ay nanood na sila ng telebisyon. Gabi na ng sandaling iyon. Kaya tulog na si Mang Narciso at yung dalawang kapatid ni Scarlett. Hindi alam ni Paul kung nagkataon lamang ba yung palabas sa telebisyon. Paano ba naman kasi? Talk show iyon, kung saan ang mga guest ay ang kanyang ama at ina. Kaya't nang makita iyon ni Scarlett, ay tuwang-tuwa ito. Nako, sila yung parents ng crush ko, si Travis. Nasaan kaya siya ngayon? Bakit kaya hindi siya kasama sa talk show? Palihim na napangiti na lamang si Paul. Hindi kasi nito alam, nakatabi niya ngayon yung Travis na gusto nitong makita.
Nagbago lamang siya ng konting looks, kaya't marahil hindi siya nito nakilala. Maya-maya pa, ay biglang umagaw sa atensyon ni Paul ang nabanggit ng parents niya sa TV. Natanong kasi sila ng host kung ano ang mensahe ng mga ito patungkol sa kanya. Ang sabi ng kanyang ina, inaamin nito sa sariling naging mahigpit ito sa anak at hindi ito naging suportado sa lahat ng kanyang ginagawa. Ngayon raw ay magiging suportado na ito sa kanya dahil alam nitong mabuti ang ginagawa ni Travis. Halos ganoon rin ang sinabi ng kanyang ama. Tama raw siya sa sinabi niya noon na kailangan lumabas ng comfort zone at magdiskubre naman ng ibang mga bagay. Natanong naman sila ng host kung ano ang ibig sabihin nila at sumagot naman si Sir Eduardo. Nagtatrabaho siya bilang janitor at nagtitinda ng manok. Dahil dito ay nagpalakpakan naman ang mga audience sa program na iyon. Ibig sabihin si Travis ay nagtrabaho bilang isang janitor? Nako, napaka-humble naman niya, komento ni Scarlett sa napapanood niya. Siguro ay nagpapanggap siyang mahirap ngayon para mahanap ang tunay niyang pag-ibig. Dahil dito ay napakunot ang noo nito sa nabanggit niya. At bakit mo naman yun nasabi? Aminin mo nga sa akin, kilala mo ba siya ha? Hindi, naisip ko lang naman. Siguro naghahanap lang talaga siya ng tunay na pagmamahal. Pagkatapos nilang manood, ay pinainom naman siya ng gamot ni Scarlett sa pag-aakalang nagdidelirio na siya. Hanggang sa hinatid siya nito sa magiging kwarto niya. Nang siya na lamang mag-isa sa silid, ay meron siyang nakapangunan, kaya't inilabas niya ito. Nagulat na lamang siya dahil mga pinadevelop na litrato pala iyon na nakalagay sa isang supot. Dahil dito, inisa-isa niya itong tignan. Nagulat siya dahil puro larawan niyon ni Travis at may ilang picture rin niya bilang isang Paul. Dito napaisip ang binata. Hindi kaya meron ring pagtingin sa kanya ang dalaga? Kaya meron siyang litrato dito? Dahil dito ay napangiti na lamang siya dahil mukhang tama ang desisyon na ginawa niya na magkunwaring mahirap para makahanap ng tunay na pag-ibig. Dito na siya nakapagpasya na si Scarlett na ang karapat-dapat para sa kanyang pagmamahal. Kinabukasan, magaling na si Paul kaya't nakauwi na siya sa kanila. Dito niya masinsinang kinausap ang kanyang mga magulang. Totoo po ba yung sinabi niyo sa talk show kagabi, Mom and Dad? Natanggap niyo ang mga ginagawa ko sa buhay ko? Ang magpakababa upang mahanap ang tunay kong pag-ibig? Tanong niya sa mga ito. Si Ma'am Victoria ang unang nagsalita. Oo, tanggap na namin ang dad mo anak, kaya kung may nakilala ka na ngayon, maaari bang iharap mo siya sa amin? Oo anak, tama ang ma'am mo. Gusto na namin siyang makita at makilala. Ngayon lang rin namin nalamang tama ang sinabi mo noon. Kailangan mo nang makatagpo ng babaeng tapat ang pagmamahal sa iyo. Marami ka na kasing naging kabiguan, kaya't deserve mo talagang makahanap niyon. 30 anyos ka na rin, kaya't kailangan mo nang lumagay sa tahimik. Patawarin mo kami anak ha, kung naging tutol man kami sa una. Kinain lang kasi kami ng pride bilang isang sikat na artista at singer. Tapos ay hindi ka pa namin binibigyan ng kinikita namin sa negosyo. Magmula nang mamasukan ka bilang isang janitor. Nagsisising pahayag ni Sir Eduardo. Wala na po sa akin yon ma at pa. Saka mas natuto po akong tumayo sa sarili kong mga paa nang gawin nyo yun sa akin. Pero ang mahalaga sa akin ngayon ay nagkaayos na po tayo. Sige po, mamaya pong gabi ay haharap ko na rin po siya sa inyo nang makilala nyo na rin po siya. Siguradong magugustuhan nyo po siya dahil mabait po siya at higit sa lahat ay magaling po siya makisama at magaling pong mag-alaga. Tugon niya at hindi nagtagal ay nagyakapan silang buong pamilya. Nang araw na iyon ay nakipagkita ulit siya kay Scarlett. Hindi ba gusto mong makita ang parents ko? At nais mong makita ang bahay namin ni Scarlett? Siyempre naman, matagal ko nang inaasam-asam yun eh. Tugon naman ang dalaga sa kanya. Kaya mamayang gabi, may pupuntahan tayong event. Doon mo sila makikita. Kaya isuot mo tong ibinili ko sa iyong damit ha. Pahayag ni Paul. Sabay abot niya nito sa dalaga. Wow, napakaganda naman ng dress na ito. Anong okasyon naman ang pupuntahan natin? Mukhang mayaman yata kayo. Kinakabahan tuloy ako. Basta, huwag kang kabahan. Wala namang masamang mangyayari sa'yo eh. Nandito lang naman ako palagi para sa'yo. Pagpapatatag ng binata sa dalaga. Binanggit naman niya kay Scarlett ang venue na kanilang pupuntahan. Kahit nagdadalawang isip, ay sumunod pa rin ito sa kanya. Sa mall ito nagpunta kung saan gaganapin ang gig ng kanyang ama't ina.
Magkasama kasi ito sa nabanggit na event. Pero syempre, hindi naman ipinagtapat ni Paul sa kaibigan na siya talaga si Travis. Samantala, mula sa malayo ay natanaw ni Travis si Scarlett na sumipot na nga ito sa kanilang pinag-usapan. Suot na nito ang napakagandang dress na binili niya. Kaya lutang na lutang talaga ang kagandahan nito ng sandaling iyon. Kaya nga lang, ay palinga-linga ito sa paligid. Marahil ay hinahanap siya. Panay pa nga ang pagdot-dot nito ng cellphone. Natatanggap niya naman ang text nito at nagtatanong kung nasaan na siya, sapagkat kanina pa raw ito naghihintay. Binabasa niya lamang ito, ngunit hindi siya nagre-reply. Napagpasyahan niya na mamaya na lamang makipagkita rito. Hinintay niya munang matapos ang concert ng parents niya bago siya lumantad sa entablado. Sa mga sandaling iyon, ay binalik niya na ang dating itsura ni Travis na makinis at walang balbas. Nagtitilihan tuloy ang mga kadalagahan nang magsimula na siyang kumanta. Kahit naman kasi hindi siya professional singer, ay marunong naman siyang umawit. Saka sikat na rin naman talaga siya bilang isang freelancer. Ang kinakanta niya ng sandaling iyon ay Wherever You Will Go ng The Calling. Dedicated niya ang kantang ito para kay Scarlett. At katunayan nga niyan, habang nagpe-perform, ay panaka-naka siyang tumitingin sa dalaga. Mahahalatang kilig na kilig ito sa boses niya. Dahil dito, hindi niya napigilang bumaba sa entablado para lapitan si Scarlett. Iniabot niya ang kamay dito at hindi nagtagal ay kinuha naman niyon ng dalaga. Sabay silang umakyat sa stage habang patuloy na kumakanta si Travis. Narinig pa nga niya na nagtanong ang dalaga kung siya ba si Paul. Tinitigan niya lamang ito habang siya ay nakangiti. Mababakas naman sa mga mata ng dalaga na nangingilid ang mga luha nito na marahil ay sa ligayang nararamdaman. Masayang-masaya rin naman si Travis ng mga sandaling yon. Para kasing panaginip lamang sa kanya ang makasama sa stage ang babaeng minamahal niya. At ngayon ay magkahawak pa sila ng kamay. At matagal na ring may pagtingin si Travis sa dalaga. Katunayan nga niyan, noong una pa lamang niyang makita ito sa harap ng simbahan, habang ito ay nagtitinda ng sampagita, ay tinamaan na talaga siya rito. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero siguro ay nakita niya noon na sadyang kakaiba ang babaeng ito kumpara sa kanyang mga naging karelasyon. Pagkatapos ng gig, ay maraming nagpa-autograph sa kanya ng mga fans at nakipag-selfie pa. Dinudumog rin ng mga taga-suporta ang parents niya ng mga sandaling iyon. Habang naglalakad na sigsit sina Travis at Scarlett, Ma'am Victoria at Sir Eduardo, ay muling nagtanong ang dalaga sa kanya. Ikaw ba talaga si Paul? At nagpanggap ka lang bilang isang simpleng tao? Oo, ako nga yun. Nagpanggap lang ako bilang si Paul. Kaya ako yun ginawa. Dahil may pagtingin na ako sa iyo nung una kitang makita. At para subukan ka kung naiiba ka ba talaga sa mga naging karelasyon ko. Nagdiskis lamang ako na gano'n ang pagkatao ko. Ang goal ko kasi ay upang mahanap ang true love ko. At mukhang ikaw na nga yun, Scarlett. Tanggap mo ako bilang isang mahirap na si Paul na janitor lamang ang trabaho. Dahil inalagaan mo ako nang magkasakit ako at tinrato mo ako ng tama. Ramdam ko ang pagmamalasakit mo nang walang hinihinging anumang kapalit. Gusto ko sanang manligaw sa iyo, Scarlett. Kung tatanggapin mo lang sana. Ayoko kasing makulong lang tayo sa pagiging magkaibigan. Pwede ba kitang ligawan? At isa pa, Scarlett, gusto ko sanang itanong, may gusto ka rin ba sa akin? Nakita ko kasi ang litrato ni Travis at ang litrato ni Paul sa ilalim ng unan. At alam kong sa iyo yun at pinadevelop mo. Mahalata naman sa anyo ng dalaga ang halo-halong emosyon. Nariyan ang pagkagulat, pagkamangha at sobrang kilig. Ni hindi nga ito makasagot sa tanong niya at ang ginagawa na lamang nito ay ang yakapin siya ng mahigpit. Nako iha, kung ako sa iyo ay sagutin mo na lang ang anak ko. Kasi kahit gwapo yan ay matagal na yung bigo sa pag-ibig eh. At alam mo ba? Sa iyo niya lang nakita ang pagiging kakaiba mo sa lahat. Nasa iyo na kasi ang mga katangian na gusto niya. Mabait, maalalahanin, maalaga, masipag, at higit sa lahat ay napakaganda pa. Sambit ni Sir Eduardo. Tama ang sinasabi ng asawa ko, iha. Nakita ko naman na matino ka at responsable, kaya tanggap na tanggap ka namin kung sakaling kayo ang magkatuluyan. Sabat naman ni Ma'am Victoria. Habang ito ay matamis na nakangiti sa dalaga. Dahil dito, ay napayakap si Scarlett sa dalawang celebrity na ito
habang siya ay lumuluha. Ikinararangal ko pong mayakap kayo dahil fan na fan ko po kayo noon pa man at hindi ko akalain na sa personal ay makikita ko rin kayo sa wakas. Maraming salamat po Ma'am Victoria at Sir Eduardo. Natawa naman si Ma'am Victoria habang tinatapik-tapik ang likod ng dalaga. O tama na yung pagluha mo dear. Sayang lang ang ganda at makeup mo. Siya nga pala, mukhang mapapadalas na ang pagkikita natin kapag nagpakasal ka sa anak ko. Nang makalabas na sila ng mall, ay sumakay na sila sa isang magarang van na pagmamay-ari ni Travis at dumiretso sila sa tahanan nila. Namangha naman si Scarlett nang masilayan ang malamansyon nilang bahay. Nag-celebrate sila ng sandaling iyon dahil maraming bumiling tiket sa kanilang concert. Samantala, hindi nagtagal matapos ang halos isang buwan na panliligaw ni Travis kay Scarlett. Sa wakas ay naging sila na nga. Makalipas ang ilang buwan na pagiging magkasintahan, ay tuluyan na silang nagpakasal. Naisa TV pa ang wedding ceremony nila para silang prinsipe at prinsesa sa Inglaterra sapagkat talaga namang magarbo ang naging kasal nila. Maraming mga sikat na celebrity ang dumating. At syempre, hindi mawawala roon ang tatay ni Scarlett na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala na artista pala ang nakatuluyan ng kanyang anak at kasama rin ito ang dalawa niyang kapatid. Napagamot na rin ni Travis ang kanyang biyana na si Mang Narciso sapagkat mild lamang ang sakit nito. Samantalang ang dalawang kapatid naman ni Scarlett ay napag-aral niya sa special school. Pinalaki na rin niya ang hanap buhay nilang mag-asawa. Isa itong napakagandang restaurant at dinadagsa ng mga tao. Grabe mahal, yung dating hinahangad ko na lalaki na nakikita ko lang sa telebisyon ay asawa ko na ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala. At kaya pala dalawa yung taong nagugustuhan ko noon. Si Travis at Paul ay isa lang pala sila. Maraming salamat mahal dahil dumating ka sa buhay ko at ngayon ay magkakaanak na tayo. Isa itong nag-uumapaw na blessing sa buhay ko. Nakangiting pahayag ni Scarlett habang inaaplos-aplos ang maumbok niyang tiyan at isang buwan na lamang ay manganganak na rin siya. Mas lalo na ako mahal. Ipinagpapasalamat ko talaga ito sa Diyos na ipinadala ka niya sa akin habang nasa puntong madilim ang buhay ko. Ikaw ang nagpawi ng lahat ng hinanakit at lungkot ko noon. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa akin, kaya mas nakikita ko ng malinaw ang kaligayahan. Natutunan ko rin sa buhay pag-ibig na maghintay lang sa tamang panahon at magdasal lamang sa Panginoon na sana ay matagpuan na ang magiging kasama mo sa buhay. Kahit sa ligaya at lungkot ay hindi ka iiwanan. Hindi naman ako binigo ni God. Dahil nasa harapan ko na ngayon ang babaeng matagal ko nang pinagdarasal. At ikaw yun mahal, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Pangako ko yan. Magsasama tayong pamilya nang matiwasay habang naglilingkod sa Diyos. Masayang wika ni Travis at masuyong niyakap ang kanyang pinakamamahal na asawa.